guys! This is Love CD and welcome back to my YouTube channel. So today I have a very special guest, a very good friend of mine, si Josh. Hello. Bisaya ta ka, mga Bisaya man ta. So nakilala na ko si Josh sa simbahan. I came here sa Bangkok very lonely, alone. So nangita ako church kung asa ko pwede maka-meet of people and thanks God nakilala na ko si Josh. So today we are going to talk about our life in Bangkok and the struggles. How did we overcome here? So, si Josh, I want you to introduce yourself to them. Hello, swadikap. So, hello po sa lahat. Ako po pala si Josh and I've been working here for almost 6 years now. And nakilala ko din si ate din. Sa isang friend din. Yes, a friend, a common friend and a friend. Ganun. So, Josh, how did you come up with the decision to come in Bangkok? And of all the places, why Bangkok? Kasi isa sa mga Bisaya. Bisaya, rami, okay. Murag tungod sa kaya ako nakita nga murag na-convince ko nga like ay ato sa Thailand kay mas better dito compare sa Pinas, like that. And then breadwinner ko sa family, so that's why parang katong akong income sa Pinas parang sa kay kung di mo siya enough, so kinahanglan gigugid nga mangitag way nga mugawas ko. So nakoy naila sa church report sa Pinas nga kana siya iya kong gi murag na-convince ko nga mo anig Thailand. So mo to nga nag-prepare ko for 1 year and then mo to naka-anig ko Thailand tuodan. Alright, so pag abot ni mo diri sa Bangkok, kato imuhang friend gialagaan ka or isa man gipa dayon ka sa iyang house? Gidiretso ko niya dito sa church. So dito ko nag-stay for hangtod na kita og work. Oo. And then ang church is libre. All the time. Oo. So thankful ko ato kay wala ko kaila sa ilaha, pero adto nga time sa dihang pag-abot na ko sa dihang giinan ko sa akong friend nga, Josh, dito ta sa church, hatod ta ka dito. So moto nga pag-abot na ko dito, nakita na ko nga grabe ka sila ka welcome sa ako. So nakayon ko nga sige mo stay ko diri. Alright. So mga dugay ka nakakitag work? Like pag abot nimo, how many days before ka nakakita or months? Katong nga time after ato like 10 days lang o wa pa less than 10 days nakakita na kong work din ato dahil. Okay. Kay everyday mo ko ga-send tapos pag online and then gasuri-suri ko gabaklay ko sa gid sa place gyud. Kasakay ko mga taxi aw kanang bus basta unsa na akong pagkuanon basta kay makakita kog school pasahan ako siya inana. So yun na akong ginahimo. So grabe gyud ang paningkamot. Grabe yung pagpaningkamot ka ng alas 5 pa ko sa kadlawon mo biyahe na ko ana. And then makauli ko mga 7 or 8 sa gabi kay sige pangitag applyan. As in whole day ka na sa gawas? Yes, for the whole day na ako sa gawas. Init, abog niya. Usay mawala pagig ko. Hala, di na ni mauni akong gikuan na dili na siya mao. So mabalik ko sa agi ana. Usa pa lang ka place mawala ako like 4 hours ko mawala mo lagi na namin ang kalison. Oh my So God. so dili mo ko pwede mag-taxi kay akong ginalantaw to kay akong money kay mura ni. So kinahanglan gid mo survive ko mo sa kay kog mga bus. So ako gid siyang lantaw na okay, so kanid dito ni paingon pag feel na ko galing nga murag muhunong na siya, so muna og pugkupod niya paglang to ko'y budiga man ni siya, so balik ko sa akong ginako alang nga mga place. So there are times magbaklay ka under the sun. Baklay ko mga 1 hour kapin ana basta kay makuan ako siya kanang malibot na ko ang place ana. So at that time imuhang mindset kinahanglan makakita na gyud ko work. Yes. So moto na sa akong mindset na ko within this week kay before ko na ni Thailand, nag-search na ko about sa gakapanghitabo sa mga Pilipino sad ba. So gina-aware na ko nga dapat makabalo ko unsa unang paggamit sa visa sa border kay wa may nagtudlo sa kuha. Pero ako ginag-resist na ko daan nga dapat inani akong buhaton ani nga dapat nga murag inanap ito nga
dapat kani nga bulana makakita na ko ani nga adlaw ana. So So, nigawas kag Pilipinas on a tourist visa. tourist visa. Wala ka nalisdan sa immigration. Kaloyan sa Ginoo wala man po. Kato nga time mga Kay sa ato nga tunga time year. kay that was 2019 I guess. Kwanto siya April 9. So araw ng kagitingan man yata to siya. Okay. Oo, so moto pag ingon sa ko nga kanang sa immigration asa pa yun. So moto ko magbakasyon ko ana. So that's why. Pero teacher na ka sa Pilipinas. Teacher na ako sa Pilipinas. Actually dali lang mo kagawas kung teacher, no? Pero sa private school that time. Sa private school that time. Okay. So Josh, tell us your experience sa kanang mga exit diri sa Bangkok. Like for some when you reach Bangkok, naa kay 30 days, no? Yes. If ever you are in a tourist visa, so you have 30 days to stay in Thailand, but after that you need to exit the country. So since ikaw nangita ka work and then nag-exit ka when you found the job. Yeah. Okay. So pag abot na ko diri, syempre tagaan mo 30 days, diba? So ang nahitabo sa ko ato is dapat day is mag-extend sa day ko sa immigration, but what I did is nigamit ko sa kong border nga paingon sa Myanmar. So then straight pag ito siya Myanmar which would be Myanmar extend tapos Myanmar, pero akong gihimo Myanmar tapos Myanmar pagka next month. So nahurot ako ang border ato nga time. So after dayon pagka next month is naglaw ko kay wala naman ko laing border. Then mo to naglaw ko pag abot sa Blaw dito gitagaan ko transit visa. So wala ko kabalo sa transit visa, pero nangutan ako sa ubang Pilipino ana sila nga sa na sa tourist visa. So mo to kato akong school na akong katong gi-hire na ko ato nga school. Nangay ko sila documents nga tagaan ko nila og kanang working permit. So ana sila sa kuha, okay, adto ka balik ka og Laos kay mo apply ka og tourist visa for working permit na. Pero ang nahitabo sa ko pag abot pa lang atong 1 week pa lang na ko ato something nagdamgo ko twice ba na nag-ingon sa akong dream nakita na ko nga dito ko sulod sa van tapos may babae na sinasabihan niya ako na, uy, lumabas ka dyan, sumama ka sa akin, parang ganun. So, yun ko din nga, ay, nga naman anak ko sa iya. Then, putol na po ang story. Pagka next na po dayon, Thursday to siya sa gabi, di ko makalimutan na. Nag-dream na po kung same na po damgo na sabi. Nag-ingon sa ko nga, uban lagi sa ko aba. Kay, magsisigig ka sa tibok ni mong kinabuhi, kumusakay ka anak, kumuuban ka diha. So after to naputol to siya, then pagka Friday sa gabi dayon is mag-exit na ko ato din. And then mo to siya ni adto ko atong agency. Tapos pag abot na ko to sa agency is ni siya kanang wa ko'y nakita nga mga Pilipino dito. Totoo na dayon unya. So gibati man ko kagutom ni adto ko 7-Eleven. So ningon ko sa kong mo gibati man ko kagutom, so ni adto din ko 7-Eleven, and then so nipalit ko tapos nay babae nga ako nakita sa unahan. Sige siya tutukid sa ko agad ko. Nung sa mo ni siya si auntie ko. Siya tutok sa ko Pero murag yan tutok ko murag siya feel niya nga murag nakita na kuno ko niya. Anak ko nga. So nga doon murag nakita anta nagigka pero nakalimot ko kung asa ko nga mabati. Tapos ingon sa ko nga uban sa ko uban sa ko ba ko nga mag-uban tag-exit ko nga magnanbi na ba ko siya uban sa ko pag mag-uban tag-exit para uban tag-van ko nga halati gihatag ra ba nako sa katong pikas nga agency siya ko ato imong documents dito kay muuban gi ka sa ko akang gabi ko nga dito na murag nang hulba na rin ko dayon ato that time, and then after that so mo to ni ato na ko sa katong agency, and then pagid siya wala na ko gikuha kanang murag na ko adre na lang gigugil ang iyang gibuhat niya nisulod pagid siya sa office pagyud ihagi kong gignan tara ba uban ta ba kay ngano manglakaw na mi yung ko halate nahatag na ra ba nako didto ya dili man nila ihatag akong documents nga so saya nga kay nimo sige basta text ko kung unsay may unsa may update ka sa kuha so mo to ato dayon paggabi na nagpabiyahe na mi then
wala pa lang minabiyahe na pa lang ako sulod sa van. Pag sulod pa lang ako, nadumduman ako akong dream. Hala, murag matug siya tong babae nga ako nadamguhan ko nga. La Lord, kanang dito din tibok gabi nagbiyahe mi 6 PM. 7, 8, 9, 10 wala ko'y tulog sa van. Murag gibati na ko ang kanang pangurog nan. I feel like nahadlok ko nga murag og nakita na ko nga murag nanigaingon sa ko ang kinahanglan ka mong limbasog kini kamurag something nga kanang inana ba. So kung alaw unsa kay may tabo pa sa ko, I do not know, pero feel na ko nahadlok na ko nga wala pa nahitabo, but it seems like dapat andamo na kong kagalingon na ko murag ana ba kung alaw what happened. So, at the back of your head, murag, nagsisi ka nga, wala ka nag-uban sa Oo, iya, nagsisi ha? ko nga wala ko ni uban. Okay, and then? So moto din pagkabuntag na dayon, so wala mi pamahaw ato ni address sa immigration sa Thai embassy dito sa Lao, which is in sa Vanakit. Tapos naglinya nami dito for almost basta kay nag-start og 6 AM, na-entertain mi og mga nasa 11 na. Okay. Then wala may breakfast atong time kay nalinya gid siya, grabe daghana sa mga tao gid. Then pag dito na ko din ko dayon sa sa counter na. So nung nasa counter na ako, sabi nung nung Thai embassy na immigration, sabi niya, okay, sabi niya, pag check niya sa documents ko, okay na, kinuha niya yung pera, yung passport ko, lahat. Tapos pag binigay niya sa kasama niya, pag open sa passport, pag check sa ko siya, oy, what's this? This is transit visa. No. Sabi niya, okay, you need to go back to your country. Sabi ko, why? Why, sir? Sabi na, because this is transit visa, it means that you need to go to other country or return to your country. Sabi ko, no, I cannot return because sabi ko, I have my things in Bangkok and I need to go back there. So no, you can't. You go back to your country. Oh my At God. the count of 3, if you will not get out from this building, I'll call the police and deport, or parang gaganunin ako. Sabi ko, no. Sabi ko, sir, please have mercy on me. Sabi ko, gaganon ako. Sabi, no, there's no mercy to be given to you. So, parang naano ako ba to? Ayun na, lumabas ako, pumunta ko doon sa driver ng naghatid sa amin sa agency. Sabi, what should I do with this? The immigration told me that I cannot apply for a visa here, and they said that I need to go back to the Philippines. Sabi niya, okay, I will call the owner of this agency para tulungan ka. Pero that time, sabi ng sa akin, oh, grabe na yung sabi niya, bumalik ka doon sa loob. Sabi niya, how can I go back there? That close nila yung gate and they will not entertain me anymore. And they said that if you will come back here, they will call the police and baka I do not know what will happen to me. Then sa lahat ng mga nag-extend doon, ako lang talaga ang naganon talaga. So hanggang sa bumalik na kami sa hotel, yung iba happy sila, pero ako I feel like hindi ako makatulog buong gabi kasi yun yung nangyari. Then pagka kinabukasan, bumalik na sila, pumunta na sila sa pabalik na sila doon sa embassy kasi kukunin yung passport nila para pauwi na sila sa Thailand. Pero what happened sa akin, sabi ng sabi nung driver na. So, ang story ni Josh is very inspiring. And if you want more of his story, part 2, comment down below. Ato ang i-interview ulit si Josh. Kay very exciting, and then daghan kaay tagmatun-an gyud sa iyahang experience diri sa Bangkok, especially sa katong naay balak nga moadto sa Bangkok. Remember, it's another country, it's not easy. Daghan kag lesson to learn, but the most important thing is when you believe sa taas, nothing is impossible jud. Kay in the moment na you feel so desperate, kung sa iyahag yung kamukapit sa taas, wala gyud impossible. Tagaan jud kaniyag ways, himaghimo siya instrument sa mga tao around you to help you. So that's the evidence of your faithfulness, kumbaga, sa iyaha. So Josh, thank you so much for sharing your story with us. So again guys, thank you for watching. This is Love City. See you again in my next video. Bye.